no, sa bahay ni Suzanne Jacobi, no? At nagkarelasyon sa isa sa mga Jacobi girls, no? Ito sabi ni Ambet, inulit niya, may pattern sa buhay ni Jose Rizal. Pag siya ay malapit na maging intimate sa isang babae o malapit na magkaroon ng relasyong marubdob, no? Kung ba yung puso mo gumaganyan-ganyan na, no? Tog, 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 ayaw na niya, lumalayo na siya, no? Bakit kaya? Iniwan niya si Toti Beckett sa London, Nelly Boustay in Paris, at iniwan din niya si Suzanne Jacobi sa Brussels, Belgium. Bakit kaya? Diba? Ito ang sabi ni Ambit Ocampo. Yung seryoso niyang sagot, kasi daw si Rizal, alam niya na ang kanyang buong buhay ay kailangan niya ibigay sa bayan. Hindi pwedeng kalahati lang. Buong buhay niya sa bayan. Hindi niya magagawa ito kung mayroong babaeng kahati sa kanyang pagmamahal sa bayan. Ang next question ni Ambet, naniniwala ka ba, Ditesh? Ambet, hindi ako nagsabi niyan, ikaw. And then our Ambet Ocampo, of course, is the chairperson sa Department of History sa Ateneo de Manila University, no? At columnist sa Philippine Daily Inquirer. At ito ang sinabi pa niya, nang binasa ko ang memoirs, no? O talambuhay ng mga alaala ni Jose Alejandrino, kaibigan ni Rizal. Merong mention dito sa, sinabi ko to a few weeks ago, yung mga bisita ni Rizal sa bahay ng dalawang Belgian na magkakapatid. Dahil sila raw ay quote-unquote naaaliw sa dalawang Belgian sisters. O nakikipag-aliwan, sa English, amusement. Ano kayang ibig sabihin nito? Sabi ni Ambet, mukhang nagbibehave si Alejandrino dahil ayaw niya masirang imahe ni Rizal as national hero, pero sa pribado raw, pinagmamalaki ni Alejandrino na si Rizal daw ay maraming pinagagagawa sa Brussels, no? Aba, at ito pa mga kapatid, ang sabi ni Rizal, ang dalawang Belgian sisters dinadalaw niya ay, I quote in Spanish, Palomas? Oh, really? Palomas de Baja Vuela. In Filipino, kalapating mababa ang lipad. Baka bali yung isang pakpak, kaya kalapating mababa ang lipad. Ano ba ibig sabihin dito ni Alejandrino, sabi ni Ambet Ocampo? Ito ba yung dalawang Jacobi girls o another pair of Belgian sisters? So nag-serisi, and Ambit Ocampo, nagkalkal na naman siya lalo. Sabi niyang ganyan, si Rizal, pagkasama yung dalawang kapampangan na kaibigan niya, si Alejandrino Jose at Valentin Ventura, ay he lets his hair down. Nagiging sarili, na nagpapakatotoo siya. Si Rizal kasi masyadong seryoso yan, boring yan. Kumbaga nga, ang tawag niya ng mga tao sa kanya noon ay weird, strange, no, nerd. Pero pagkasama yung dalawang alam mo yung mga kapampangan, dyan ako lumaki sa Pampanga, no? Masasaya, tawa ng tawa, kain ng kain, no? Bibigay siya. Sa mga sulat ni Valentin Ventura, who published and funded Rizal's El Filibusterismo, siya nalabas ng pera, sabi niya, si Rizal ay marami rin nakilala mga babae sa Europa. Version ni Ventura. Sa kabilang banda, sabi ni Ambet, hindi masyadong maraming sulat si Rizal kay Ventura. So isang side lang nakalagay dito. Ito pang sabi ni Ventura. Isang araw, gusto raw makilala ni Ventura ang modelo na ginamit ni Rizal as a model para sa kanyang nude statuette. Si Rizal kasi sculpture. Meron siyang nude model na maganda, no? Ang sabi naman ni Rizal, kaibigan ko lamang ang nude model na ito. Pero ang sabi ni Ventura, dalawa ang girlfriends ni Rizal sa Paris. Hindi isa, kundi dalawa, no? Sana dalawa ang puso ko. Di ba yan ang kanta niya, no? Isa raw ay blonde, ang isa ay brunette. Ba, taray, no? In a letter to Rizal dated February 5, 1890, ang sabi ni Ventura, 8 buwan na ako nakatira sa Paris at ako ay natakot na dahil tayo mga machong-macho, ang ginamit niyang word ay hombradas, ay mabobore ka sa Brussels. Kasi po ang Brussels, Belgium, ang Belgium po napakaliit na bayan o bansa kung itatabi mo sa France. Ang Brussels, napaka-probinsyana, ihambing mo sa Paris, no? Paris, the city of sin and lights, no? Sa Brussels, no, baka masyadong probinsyano. Pero ang sabi ni Ventura kay Rizal, nakita ko na gamay mo ang ugali ng isang malalakbay, no? At ikaw ay aking kinocongratulate. Mabuhay ka dahil naipakita mo na ang mga qualities na ito ay naipakita mong matibay dito sa Brussels, no? So kahit ikaw ay kasal o hindi,
okay ka rin dito. What does it mean, no? Diba? Kasal o hindi, okay ka rin dito. Ano ibig sabihin siya? Sabi pa ni Ventura, si Rizal, kaibigan Rizal, tuwang-tuwa ako sa iyong quote-unquote manliness. Ano ba ito? Usapang lasing ba to mga kapatid? Tama na yan, inuman na. Ito bang ginagawa natin mga national hero and his other hero friends in Paris and Brussels? May Spanish dito di ba? Nagpi-play si Ventura sa dalawang pandiwa o verbs na to marry and to chase, no? Diba? Ano ibig sabihin nito? Interpretation dito, si Rizal ay lagi na in love. Pero pag may in love na yung babae, umaalis. Kasi para sa kanya, ito na po, ang pag-ibig ay isang silo, isang trap. Kaya niya laging iniiwan. Di ba? That's the way it is, no? Pero hindi lang yan, no? Kumusta naman yung isang Suzanne? Si Suzanne Jacobi, no? Ito na. Ito ang isang sulat ni Suzanne kay Jose Rizal. May sulat si Suzanne kay Jose Rizal. Ang sabi niya, Tagalogin natin mamaya, no? Sulat ni Suzanne. I believe Rizal also said you're planning to return to Brussels from Madrid, which made me so happy. So happy si Suzanne na pabalik na si Rizal sa Madrid. Hindi ako makatulog, sabi ni Suzanne, no? Sana ay balikan mo ako at makapagdesisyon ka ng maaga. Talaga mabagal si Rizal magdesisyon. Sulatan mo ako dahil tuwing umaga ay nagpupunta ako sa mailbox para tingnan ko may sulat ka sa akin. Hinihintay ko yung pababalik. Hinihintay ko mabasa ang iyong sulat. Hinihintay ko makasama uli kita. Yan lamang ang gusto kong malaman mo. Ito in English, tagalogin ko mamaya. There will never be any home in which you are so loved as that in Brussels. So my little bad boy, hurry and come back. Sulat po ito ni Suzanne Jacobi kay national hero Jose Rizal. There will never be any home in which you are loved as that in Brussels, Belgium. So my little bad boy, hurry and come back. Tagalog version, instant translation. Super mega bilis salin. Wala ka ng ibang tahanang babalikan pa kung saan mahal na mahal ka kundi dito sa Brussels, Belgium. Kaya, my little bad boy, sa Tagalog yun. Ang aking munti at sutil na bata. Magmadali at ikaw ay bumalik na. Sabi ni Ambeto Campo. What does Suzanne Jacobi by little bad boy? In the original French, Petite Suzanne, si Small Susan, dalagang Susan, ang ginamit niya sa French ay petit, ang French ko medyo masama pero pwede na siguro to, no? Petit mauvais sujet. Petit mauvais sujet. My little bad boy, no? Okay, ibig sabihin, bakit mo tatawagin na isang lalaki na you are a little bad boy? Bakit? Ano bang ginagawa mo sa little bad boy? Pinapalo-palo yung puwet, di ba? Yan po ang isang affair ni Jose Rizal sa Brussels, Belgium na ating pinapakita, hindi para siya ay pagtawanan, kundi ipakita na siya po tulad natin ay tao rin. At tamang-tama po dyan dahil patutugin po muna natin ang Super Sounds 1 ni Dulce, Paano Kung Wala Ka Na, awit ni Suzanne Jacobi of Brussels, Belgium, para sa ating national hero Jose Rizal in the 1880s sa Super Sounds 1. Super Sound sa remote control sa Radyo 5 92.3 News FM at Aksyon TV. Wala ka na. Paano ba ang mag-isa? Mula nang makasama ka, kung paano'y limot ko na. Paano
ang pag-ibig ko.